And yung pag-uusapan natin ngayon ay conditional statements. Kung paano ba gumagana yung conditional statements natin. So, we will be using yung if, else if, and else natin dito. So, if you are not familiar sa basic na i-discuss ko ngayon, you can go sa YouTube na kinreate ko and nandoon yung mga basic video ng ng C language natin. So, at first, para makapag-create tayo ng program using yung conditional statements, we will be using yung data type natin na integer since numbers yung gagamitin natin na walang decimals or basically, whole number yung pag-uusapan natin. And then, next one will be yung variable na i-declare natin or gagamitin natin along the way ng program natin. So, at the last part, ay kailangan natin ng semicolon to execute or to end yung line of code na yan. And then, using C language, ang ginagamit natin dito is yung printf. And then, meron siyang opening and closing parentheses. And then, just like other programming languages, kapag gagamit ka ng prompt or instruction na ibibigay mo sa user, you will be using yung string or yung double quotation natin. Then, dito natin ilalagay yung enter your grade. So ngayon, if niran natin yung program, ang lilitaw lang basically dito is enter your grade. Then, after nun, ang next naman natin, para makapag-receive ka ng input, you will be using yung tinatawag natin na scanf. So sa scanf natin, i-declare muna natin yung tinatawag natin na percent and then D, short for digits. So otherwise, hindi lilitaw yung number na i-input ng user natin. So if you are not familiar kung para saan yan, you can go sa YouTube ko, hanapin nyo yung variable na topic doon and diniscuss ko kung bakit kailangan natin yung part na yan. Then after nun, magkakama tayo dito and we will be using yung N natin. Okay? So again, if you are not familiar bakit kailangan gamitin yan, you can go sa YouTube ko and hanapin nyo lang din yung variable na topics or multiple variables and madi-discuss po yan. Then after ng end natin, we will be using yung variable natin na grade. And after nan, is-semicolon natin siya. After ng ating mga inputs, kapag niran natin yung program natin, oops, sorry, wala siyang semicolon. Okay, so i-run out lang natin siya. So ito ngayon yung lilitaw sa atin, enter your grade. So if naglagay ka ng number dito, that will be accepted and papasok siya doon sa variable na grade natin. So ngayon, dito kasi wala pa tayong magagawa talaga kasi for input lang siya using yung scanf natin. Okay, so after ng inputs natin, ang next na gagawin natin, again, ang pinaka-core ng lesson natin is yung if condition or yung conditional statements natin. So, para magawa natin yun, gagamit tayo ng if dito. So, ito yung decision making ng program natin. So, sabihin natin dito, if ang grade ay greater than siya or equal to 90, ang tanong, anong gagawin mo kapag ang grade ay nag-greater than equal siya sa 90? So, para makapaggawa ka ng decision, kailangan mo ng opening and closing curly bracket. Yun yung magiging scope ng if mo. Ito yung opening ng if mo, ito naman yung closing ng if mo ngayon. Okay, so inside ng opening and closing curly bracket na yan, pwede mong ilagay dito kung ano yung gusto mong ipakita sa user mo. So in this case, for example, if nakakuha siya ng 90 or 91, 92, 93 and so forth, no, kasi greater than 90, so pataas, ang sasabihin lang natin sa kanya, for example, is excellent. So yan lang yung ipapakita natin once na ang grade niya ay 90 pataas. Kaya naka-greater than equal tayo dyan. Then lalagyan lang natin siya ng /n. Ito yung tinatawag natin na new line para hindi nagdidikit-dikit sa isang line yung mga piniprint natin sa screen natin. Now, kapag ni-run natin yung program ngayon,
So, ngayon guys, so ito yung enter grade natin. So, if we input yung 95 dito, ang gagawin lang natin is pag-enter, lilitaw lang yung excellent. So, ganun lang kasimple yung conditional statement natin. So, again, ginagamit natin yung conditional statement para sa decision making ng program natin. Now, eto yung first condition kasi natin, yung if. So, sa programming kasi, we can add more condition based sa paggamit natin ng conditional statements. Now, if you want to use another condition pa, you will be using yung tinatawag natin na else if. So, sa else if natin, ang gagawin lang naman natin is same thing. Ilalagay mo lang yung else if and then magkakaroon siya ng opening and closing parenthesis and then pwede mo nang i-copy yung condition na nilagay mo sa una. And then ipi-paste mo na lang siya inside ng opening and closing parenthesis natin. And then, since second condition 'to, papalitan mo yung condition mo dito kasi nandito na yung greater than equal to 90 mo. Ngayon, sa next part, ang gagawin mo na lang is, for example, greater than equal to 75. So, 75 pataas, no? Gagawa ulit tayo ng ipiprint natin para sa kanya. So, pwede na lang din i-copy natin 'to, then ipe-paste nyo na lang siya dito. So, ang gagawin niyo na lang ay iibahin na lang natin yung magiging print natin. Let's say for example, sakto lang pumasa yung student. So sasabihin natin, pass yung kanyang remarks dahil nga 75 pataas lang yung grade niya. Okay? So ngayon, ito yung second condition natin. Now, sa programming, meron tayong tinatawag na last resort. So ito yung pinaka-last na pupuntahan ng program natin once na yung if natin ay false siya and then yung else if mo ay false pa rin siya. So ito yung last resort natin. Tinatawag natin siyang else. So sa else natin guys, unlike sa if and then sa else if, wala po siyang opening and closing parenthesis. So hindi natin siya nilalagyan ng gano'n, otherwise mag-e-error yung program mo. Kasi ito na yung pinaka-last ng decision natin, so hindi mo na kailangan lagyan pa ng condition. So ito na kasi yung pinaka-last na pupuntahan. So lalagyan mo na lang siya ng opening and closing curly bracket. And then, ang gagawin mo, ika-copy mo na lang ulit ito, and then ipe-paste mo na lang siya dito. Then since last na 'to, ibig sabihin 74 pababa yung grade natin dito. So basically, failed na yung ilalagay natin dito. Okay, so if ni-run natin yung program, so eto ngayon yung output natin. So pinapag-enter niya tayo ng grade and guys, ang magiging ano natin dito is yung condition. So for example, ang naging grade niya lang ay 60, so dapat failed yung lilitaw. So yun, failed ang lumitaw. Kasi 74 pababa, pumunta siya sa else. Now, next part is for example, nag-grade siya example ng 79. And then pag-enter mo, pass. Okay? Kasi 75 pataas yung grade natin. So ito yung example of ano natin, if condition or yung conditional statement natin.